there will always be a project that will define us. Yung project na makikilala tayo dahil yun yung ginawa natin. Laging merong ganun. Yun nga lang, ang disadvantage kasi nun, kung nakilala ka sa isang sikat, pag alis mo dun sa sikat na yun ang laging branding mo. Kilala ka dahil naging editor ka ni ganun. Kung gusto nyo talaga mag-work sa industry, kasi ang pagtrabaho sa isang vlogger, ang vlogger ay isa na ring isang category na rin yan ng work natin. Though ang red flag lang kasi sa sinabi niya, yung okay, so sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. So today Martians, meron tayong dapat pag-usapan dahil merong pong nag-viral na post sa Facebook as of yesterday. I think viral po siya. Or not so much. Also, I think dapat nating ibigay ang ating komento at opinion tungkol sa bagay na to dahil lagi tayo nambabash sa Facebook ng mga lowballers na naghahanap ng photographer, videographer, video editor. So, itong post na to ay post ni Sir Wamos Cruz. Looking for videographer, editor, stay in, need ko 20 to 30k sahod, yung may passport na din para makasama sa mga travel sa ibang bansa. Sagot ko tulugan at pagkain, yung pang long term at magaling makisama, pasend ng resume sa yun. Okay, so ano nga bang meron dito sa post niya? Napansin ko maraming veterano na nag-comment na, bakit ganyan? Ang late masyado ng offer niya. Dapat malaki yung bayad sa video editor. Alam niyo sa totoo lang, una sa lahat, no, honest to God, I think negotiable naman to. Kung medyo may experience ka na looking for somewhat stable job, na medyo may ipapakita ka na sa portfolio mo, mani-negotiate mo to from I think 40, 50, 60k. Kaya. And sa gantong setup, may stay in ka na, may pagkain ka na, tapos alam mo yun, makakaipon ka. Meron po kasing siguro i-breakdown na lang muna natin sa dalawang kategorya ng shooter na meron dyan out there in the industry. May dalawang klase. Yung unang klaseng shooter is yung shooter na nag-a-apply lagi sa isang corporate job kasi gusto makahanap ng stable dahil may binubuhay. Yung pangalawang klase ng shooter, ito yung freelancer na hustler na talaga nakakakuha ng shoot every month, pumapalo ng 6 digits every single month yung kinikita. At super laki ng TF, either veterano or baguhan, may responsibilidad sa bahay, may pamilya, either crack yung Premiere Pro or license yung Premiere Pro pero may ibubuga na at may binuga na. At itong kategorya na to, itong pangalawang kategorya na to, napakaraming veterano, may mga veterano na nag-react. So ano ba dapat ang maging understanding natin sa post ni Sir Wamos Cruz? I think sa mga naghahanap ng stable para sa inyo na to. Pero kasi kung gusto ni Sir Wamos makahanap ng magaling na editor, dun siya sa tataasan niya to I think to 40, 50, 60k. Para sa akin lang I think. Nothing too much between 100k pataas. Kasi kung 100k pataas na yung pang TF niya, for sure makukuha mo yung mga same day editor na veterano na magaling na kayang gumawa ng graphics, kayang gumawa ng mas maraming video sa isang araw. Ito yung madalas na mali sa karamihang videographer at video editor. Baka ay naakala nyo, malaking TF tapos isang output lang. Hindi po ganun. Kung gusto niyo talaga mag-work sa industry, kasi ang pagtrabaho sa isang vlogger, ang vlogger ay isa na ring isang category na rin yan ng work natin. Merong corporate, merong real estate, product, merong fashion, may events, at merong vloggers. If you work for vloggers, it's a whole new different world. Kasi I've been there and hindi lahat ng principles na meron sa corporate category, sa professional field talaga, same sa vloggers. Ang vloggers ay hindi sila strict sa branding, pero may sinusunod silang theme, and any time of the day or any day nila or any video, pwede nilang baguhin yung estilo nila or yung tema ng videos na gusto nilang ilabas. Sa corporate naman, may sinusunod tayong branding guidelines, may mga, dyan natin na i-apply yung mga tamang natutunan natin sa yung mga nag-aral din talaga ng filmmaking, yung mga nagkaroon ng course ng communication arts. Alam mo yun, ma-apply natin yun sa corporate at masusundan natin yung mga tamang marketing stuff na dapat sinusunod sa isang client na na company. Yun. Sa halagang 20 to 30k, I think makakakuha siya ng estudyante doon na magaling, na wala pang responsibilidad. It's a good deal, honestly. Kung 2020 tatanggapin ko to at tatry ko mag-apply, palaga ko dyan sa 30k na yan. Or siguro kahit 40k. Kasi ito yung sikreto dyan para mapataas niyan yung to 40, 50, 60.
syempre hindi lang naman isang vlog yung gagawin nyo sa kanya. Pwede kayo mag-offer sa isang araw, isang vlog, mga 5 reels, o kahit gano'n, siya ang pipigain nyo dyan. Ganun yung technique. Ganun naman talaga kasi yun. Kapag gusto mo ng mas malaking TF, dapat diskartehan mo kung ano yung mga kaya mong ibigay. Kung gaano karami, gaano kaganda yung kaya mong ibigay. Though, honestly, nakaka-burnout yan. And syempre, ang dami rin na mentality na, di, mas malaki yung kinikita sa freelance kasi maliit talaga yung 20 to 30k na. Maliit yan talaga, oo, sa freelance. Kung kaya mong kumuha ng shoot sa isang buwan na mag-i-equate sa 30k, hindi naman lahat kaya yan. Hindi naman lahat. Dahil sa industry natin, laging merong nagsisimula at laging merong baguhan. Lagi ring merong veterano na nagre-retire. Alam mo yun? So, I think, yung mga lumalabas na ganito, okay lang. I think it's very, parang napaka-hypocrite ko kasi lagi ako nang babash ng mga 1.5, 2K, 3K. Pero kasi yung mga binabash ko naman na yun, ang tatagal na kasi. Tapos ganun pa rin yung TF. Tapos parang hindi na umasenso sa buhay. Kaya minsan lang talaga, alam mo yun, naisip ko din na hindi naman din lahat kasi ng kliyente may capability magbayad. Pero sana maintindihan naman kasi ng mga tao na yung ginagawa po natin, andun na naman tayo sa part na nag-i-invest sa skill nag-i-invest sa Oo, nag-i-invest ka sa skill, pero license ba premier mo? Alam mo yun, parang nag-i-invest ka rin ba sa gear? Na-attend ka ba ng mga workshops para lalo kang gumaling? May sarili ka bang studio na pinapatakbo? But going further, or going back to the main course of action ng topic na to. Ano bang masama sa 20 to 30k na yan? I-weigh natin yung pros and cons. I think number 1, dun man tayo sa cons. Siguro para sa akin ang con lang nito is ma-burnout ka ng sobra. And pangalawa, yung portfolio mo, puro siya na lang yung laman. Yun. But mamaya, may explain ako about dito sa portfolio part. Next is yung mga pros. Ano nga ba yung pros for working for a vlogger na katulad niya? Para sa akin ang pros is una sa lahat, may connection ka na sa kanya. Pangalawa, makikilala mo yung mga sikat na friends niya. So, may opportunities para mag-work sa iba or makakolab or syempre, portfolio na rin. Pangatlo, stay in ka. Pang-apat, libreng travel, no? Ang hawak na natin sa mic, pang golden retriever. Pero kung nga nagsisimula ka pa lang, pero magaling ka na, may mga ganun kasi, yung mga talented na talaga sa umpisa pa lang, I think okay na okay to para sa'yo. 20 to 30k. Kung gusto mo pa ipataasin sa kanya ng 35k, 40k, pwede. Basta magbibigay ka ng something more. Ito yung lagi kong ini-impart sa mga viewers ko at sa viewers ng 365. Kung gusto nyong tumaas ang TF nyo, napakasimple ang solusyon. Bukod sa mag-invest kayo sa skill, mag-invest kayo sa gamit, I think ang best is mag-invest din kayo sa output na binibigay nyo sa kliyente nyo. Hindi lang basta isa, hindi lang basta dalawa. Magbigay kayo ng set of deliverables para mag-match dun sa TF na ginugusto nyo. Kasi maraming pwedeng ma-hire dyan bukod sa ikaw lang. Kasi maraming ang mas willing mabayaran ng ganito kaliit ng mas maliit pa sa 20k. May kakilala ako. Actually, today ko lang nakilala. Kasi nag-chat sa akin. Video editor siya ng sikat. Hindi ko na siya re-reveal. Hindi ko na sabihin kung sino sikat. Sobrang baba ng binabayad. Below 10k, 'di ba? A month yun Pero yung 10k kasi na yun sa ibang freelancer, isang araw lang yun. Or baka 4 na oras lang yun. O baka 2 oras nga lang yun Or baka appearance mo lang yun. Pero kasi given his circumstance nung nag-chat sa akin, hindi pa siya graduate, tapos wala pa talaga siyang experience. So, nandun yung, ano man tawag sa term ko? Ano bang term yun? Medyo nandun yung discrimination na estudyante pa lang siya. So, understood yun. Pero kasi siguro veterano na siya, or sabihin natin he is on year 3 or year 4 of his career. Tapos ganun pa rin yung singilan niya. Below, sabihin natin 10k per month yung singilan niya. Sobrang late po nun. Sobrang hindi na advisable yun dahil siguro sa ika-4 na taon ng career mo or baka nga sa umpisa pala ng career mo na as videographer, video editor, may pamilya ka na, may anak ka na, or may sinusustentuhan ka na, alam mo, may responsibilidad ka na. Hindi advisable yun kung ganun yung setup mo. Pero kung wala ka responsibilidad, fresh graduate ka, may skills ka na agad, binilang ka ng mommy at daddy mo ng camera, doon ka pa rin sa magsimula ka pa rin doon. Pwede mong tanggapin yun, yung mga 20, 30k, 15k, 16k, mga anywhere below, any amount below 30k pwede mong tanggapin. But any amount higher than 30k, medyo malabo pa. Para sa akin, medyo malabo pa yun. But yun nga, totoo naman din kasi talaga na sa freelancing, yung 20 to 30k na yan, let's be realistic, kaya yan ng isang araw, kaya rin yan ng isang linggo, kaya yan ng 6 na oras, kaya yan ng 4 na oras. Yun. Pero kasi yung mentality na yun, hindi siya on par if you're looking for something stable and if you're looking for a space to grow. Oo, maganda mag-grow sa
freelancing, pero napakahirap din kasi talagang humanap ng kliyente dahil ang dami mong kaagaw na sobrang baba na magugustuhin mo na lang talagang mag-apply na lang at maging stable na lang, magkaroon na lang ng fixed na buhay. Alam mo yun? Well, I think hindi naman to fixed kasi may pa-travel naman siya. Siyempre, iba-iba yung ginagawa niya araw-araw. And kung papanoorin mo naman yung mga ina-upload niya sa page ni Sir Wamos, iba kadalasan phone ang gamit. Siguro YouTube channel meron siya pero malamang hindi naman ganun kahirap. Yeah, I think 20 to 30k. So yung sinabi ko kanina about sa portfolio, when it comes to working with just one vlogger or magi-stay ka sa isang vlogger, medyo may disadvantages kasi meron po tayong mga tinatawag ng mga celebrity videographer or celebrity editor. Ano ibig sabihin nun? Sila yung mga sikat na editor, sila yung sila yung mga sikat na shooter. Yun nga lang, ang disadvantage kasi nun, kung nakilala ka sa isang sikat, pag alis mo dun sa sikat na yun ang laging branding mo. Kilala ka dahil naging editor ka ni ganito or naging shooter ka ni ganyan. Dun ka makikilala. It's going to take a couple of years, not unless you work really hard within 1 year na i-establish mo yung sarili mo as a sole proprietor or establish mo yung sarili mo as a solo brand. Kung sisikapin mo talaga. Pero kung hindi mo sisikapin, ang mangyayari sa'yo, riding the coattails ka. Yun ang mangyayari. And it's the reality of life. One of the, isa sa mga bagay na napakahirap. Especially, kahit ako, example, marami na ako nakatrabahong sikat. But yung una kong sikat na na-target or nakatrabaho, is Team Payaman. Wala namang masama kung kilala ako dahil ako yung nag-edit ng ganto, ng ganyan, or nag-shoot ng ganto, ng ganyan. Pero kasi it's always important na gumawa ka ng mga gem sa portfolio mo. Hindi lang basta sa isang sikat, mag-shoot ka para sa isang brand, sikapin mo makakuha ng client na corporate, alam mo yun. Sa buhay ng isang videographer at video editor, there will always be a project that will define us. Yung project na makikilala tayo dahil yun yung ginawa natin. Laging merong ganun. And ang greatest challenge is, paano mo hihigitan yung ginawa mo doon? Pero going back, walang masama sa paghanap niya ng 20 to 30k dahil negotiable yan, ideal sa mga baguhan yan, ideal sa binata yan. And syempre, hindi i-reveal ni Wamos na maraming perks. Yun lang naman po yun eh. Maraming perks yan for sure, maraming benefits yan for sure. Marami siyang pwede i-provide sa inyo. At sa mga nakikita nyo naman sa YouTube, yung mga editors, marami ring benefits because, ayun, maraming benefits. Gusto mo maging stable, gusto mo maging kilala, nandun yan. Pero kung freelancer ka na, talagang batak ka na sa pera, talagang gusto mo na talagang paldong-paldo ka na, syempre hindi yan para sa'yo. Or kung gusto mo lang maging stable, pwede mo na makagatin yan. Wala namang masama. Pero i-negotiate, diba? Yun lang naman ang opinion ko dito sa topic na to. Napakasimple lang. Yun nga lang, medyo may slight red flags kasi yung mga pamilya ang turing sa isa't isa, pang long term, magaling makisama, ganun talaga. Though ang red flag lang kasi sa sinabi niya, yung part na, may post pa kasi siya ng isa pa, yung parang pamilya na din namin ang turing sa kanila, di lang basta editor at videographer. Yung nakakatakot dun. Siguro yun yung mga greatest traumatic na linya na pwedeng marinig ng isang freelancer or ng isang nakapag-apply na sa isang corporate job, yung pamilya ang turingan. Nakakatakot kasi yun sa totoo lang. Kasi it's either pwede ka mapagsamantalahan or pwedeng genuine naman talaga yung pagkakasabi niya. But of course, I think worth it naman siya. Though for me, hindi to para sa akin. Hindi ako mag-a-apply. Siguro sa mga ganito, ang target ko lang talaga is just one project and I'm all good. But yeah, I think kunin nyo to kung talaga naghahanap kayo ng stable na okay na hindi ka I think hindi ka kasi talo kasi given na may gamit naman na yata siya. Yun nga, may pag-i-stayan, may pagkain. Syempre, may service yan, may sasakyan yan. So, if you're looking for a really good experience na medyo magiging gem sa portfolio mo, magiging pang front sa portfolio mo. Kasi having a project with a famous vlogger will get you everywhere, honestly. Ako dahil nagkaroon na ako ng isang project Kong TV, isa lang yung ginusto kong project, yung The Daily Vlogger. Always proud of that. At some point in my life, nang trip ako na mag-apply sa isang trabaho. Tapos, hindi naman illegal, parang hindi legal yung trabaho kasi wala naman silang DTI, BIR, pero nagpapasahod sila. Ang may-ari din ata nun, vlogger, hindi ko matandaan. Pinakakita ko yung portfolio ko, nireview nila, nakita agad nila Daily Vlogger, boom.
Hindi ko na kailangan mag-audition, hindi ko na kailangan mag-test edit, tanggap na agad. Yun yung isa sa mga perks kapag nanggaling ka or nakapag-work ka na isa sa isang sikat na vlogger. Yung talagang sikat talaga na talagang sikat, na talagang wow, talagang highest to the high. Kumbaga top 10 sa Pilipinas, ganun. Marami na rin, pero overall, sana ang maging takeaway nyo rito, yun nga, pwede naman kayo mag-apply sa ganito, but always make sure na may goals ka sa sarili mong career. Kung hanggang kailan ka ba sa isang vlogger? May plano ka bang magtayo ng studio? May plano ka bang maging sarili mong brand? Lagi niyong tatandaan na ganun. Yun lang naman yung opinion ko dito sa issue na to. So, nothing violent because it's still money, bro. We don't kilo money in this industry, but we make a lot of it. But yun nga, ideal to para sa akin. It's not bad, really. Okay, so Martians, I guess tapos na yung part ng vlog na yun. Pero ito, balik tayo sa tunay na buhay. Tara. Yeah. Ngayon lang ulit ako makakalabas ng kwarto ko sa wakas. Let's go. Finally guys, we're home. Nakapag cold brew din sa wakas. Nakapag cold brew din. Tagal ko nang di nakakapag cold brew para ako magkakasakit. Tapos nag-store na miss ko eh. Oh na ako eh. So di ko magets. Sabi bawal daw mag-vlog dito sa video dito sa SM. Yan tagal-tagal ko na dito nagba-vlog. Imagine since 2017 pa ako nagba-vlog dito. Palibasa kasi hindi pa ako kilala pero someday. Boom, parang kukunin ng liwanag. Okay. Okay, so Martians, we're back home. And ayun, medyo alam mo yun, okay naman tong dali ng araw na to. Natatawa lang ako kasi nag-post ako ng meme sa Facebook. And I think tingnan natin ko ilang views na. Nakakatawa lang kasi. Pero yun nga, wala naman akong violent reaction. And ang dami, wow. Okay. So, hindi natin na-expect na ganito yung views. Ina-expect ko lang syempre yung solid 8,000 Martians natin dyan dahil 8,000 na po tayo sa Facebook. 8,000 na rin tayo sa TikTok. Damn, son. Okay, so our latest upload is 500,000 views na po yung meme. I think pwede natin basahin bukas. Pero ang dami ring opinion. Yun nga lang, may nag-aaway na sa comment section kasi may nag-comment ng bastos. Which is, I really hindi ko tinotolerate yung mga ganito. So, ayun. Ang daming comments. Basahin natin to lahat bukas. Pero ngayon, syempre, ang priority ko, yung mga Martians na nagparamdam sa yesterday's vlog. So, kung gusto nyo ma-shoutout kayo, make sure na comment down below. Or comment sa video natin today. Kung bago ka nga pala sa channel ko, ako nga pala si Marco Mars, isang professional photographer, videographer na nandito para sa mga baguhan, willing magbigay ng hindi naman financial advice, willing magbigay ng mga diskarte at advice sa mga nalilito ko ano dapat gawin sa mga nalilito ko ano dapat yung gawin kapag nagsisimula pa lang. I'm here for you guys. So, yung nag-comment sa recent video natin, so far walang bago. But syempre, shoutout na rin sa mga nag-comment kay at Lency Mark Arsenal at saka kay Maru Ashley Labutap. Big shoutout sa inyo. Kay Duel Vincent 1640, Kuya Marco, paano po i-handle ang clients na nangihingi ng raw video na clips pagtapos mo na masubmit ang final output? Sobrang simple lang. Sabi mo sa kanila additional yan. It's either, depende yan sa'yo kung magkano yung raw files mo. Ikaw na bahala mag-presyo yan. But syempre, ang raw files po, hindi yan free. Additional yan lagi.
But I could explain it further kung magko-comment ka sa video na to at alam niyo na kung nakarating kayo sa part ng video na to. And sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes, and I'm sending you guys, all of you, nothing but blessing and abundance. And kung natapos mo nga yung vlog within 24 hours, ito na yung sign na masasagot na yung mga pangarap mo, mabibili. Well, ito na rin yung sign, nabibili mo na yung camera na pinag-iisipan mo. Kung ano man yan. I guess I'll see you guys tomorrow. Peace out. Tagal ng peace out, no? Peace out.